lamang sa opisina ng ating parokya. Isama natin sa misang ito ang sumusunod na mga intensyon para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Lucas family, Limcayco family, Lalim and Ramirez family, Makatangay family, Rodel Couture Shop Davao City, Bruza family, Rosalina Maglalang, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Crisel Lynn Adante Santos, Caroline Ann Habilanos, Mr. and Mrs. Harrison Santa Maria and family, Tamayo Tinao Santiago and family, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Virgilio Ortega Jr., para sa nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, Redante and Marites Esconde, para sa natatanging kahilingan nina Sonia Velasco, Gina Morales Reyes, Alfonso Luis P. Ortiz, Caroline Ann Habellanos, Marikit Nerves, para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Melody Yong Rios, Samson Trinidad, Jasmine Ara, Rowena Ramos, Sherwin Samson, Joshua Gabriel, Roel Vicencio, para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Jesus and Maninan Lucas, Ricky Ligaspi, Benjamin Galauran, Martin and Ninita Sejuco, Fedelino Sejuco, Joey Danofrata, Jose and Alicia Danofrata, Nina Gasa Robles, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Nicholson S. Abeleda, Benito Dailisan, Pilar Rufina Rodriguez Lucas, Leonardo R. Abeleda, Denisa Barbon Makili, Alicia Villanueva Cruz, Alex M. Agaw Sr., Norman F. Agaw, Bernie June T. Gallardo, Gloria T. Gallardo, Raymond Dameles, Gaudelia de Macali Lopez, Esther Javier, Jose and Alicia Danofrata, Arnolfo and Corazon Esguerra, Diana Esguerra, Benjamin and Melania Costan, Rosavilla and Ernesto G. Canieso, Vicente Bing de Villa, Francisco and Lolita Lopez, Manuel Jr. and Concepcion Malaito, Conigunda O. Cruz, Rose Adora Peloton, Carlota O. Macairan, Leopoldo Olao Sabarientos, Leonino Ros Cruz Abarientos, Felipe Tabo, Gregoria Catodio, Adrina San Juan, Vicente and Nenita Chong, Rosalina Chong, Cornelio Salige, Edmundo and Elinita Cruz, Michael John Cruz, Ricardo and Anisita Stogono, Victorino G. Oliveros, Eddie Sabares Rogon, Claudencio Garcia, Salvador and Esperanza Thomas, John Edwin Thomas, Robert Thomas, Leonor Thomas, Esther and Eric Gonzalez, Estrelita Astudillo, Maria Teresa Agnes Pabrua, Silvestre T. Lozarita Jr., Monina Tamayo, Joel Santiago, Carl Jose Pelot Santiago, Elisa and Pedro Baplor at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ikinagagalak namin ang inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw ng paghahanda na may temang si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan.
ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-aalam sa bawat pagpupuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Mangyari lamang na sa simula ng ating pagdiriwang, batiin po natin yung ating katabi ng isang magandang gabi. Pwede. Minamahal na mga kapatid, ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma. Ang ating pinadiriwang ay Laetare Sunday. Kaya siguro magtataka kayo, ang kulay ng ating kasuotan ay kulay rosas. Ito, ang Laetare Sunday ay nagmula sa wikang Latin na ang ibig sabihin magalak. No? So, linggo ng kagalakan. Dahil inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa, ng mga pagdiriwang, na magalak sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At ang panahon ng Kwaresma, hindi lamang pagpapakahirap, hindi lamang mga sakripisyo, kundi yung pag-asa sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Alalahanin natin ang ating mga kasalanan ngayon upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pipili ko ng magiging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang maghaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eli. Pinagmasdan niya ito mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon,
Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Isa-isang tinawag ni Jose ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ng Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jose, "Wala ka na bang anak kundi iyan? Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa." Sagot ni Jose. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundunga ng anak na ito ni Jose. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako natatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at mamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon ay nasa liwanag, sapagkat kayo ay sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay,
at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw, kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa aking mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi. Kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako, pagkatapos at ngayon ay nakakakita na. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa Kanya? Siya'y isang propeta. Sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya ay itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?
Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako ay manampalataya sa kanya." Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli isang magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Ang banal na salita ng Diyos ngayong araw na ito ay umiikot sa isang mahalagang tanong. No? Paano ka ba nakakikita? Sa ating unang pagbasa mula sa unang libro ni Samuel, isinugo ng Diyos ang propetang Samuel upang pahira ng langis o i-anoint yung susunod na hari ng Israel matapos si Haring Saul. No? Nang makita ni Samuel ang mga anak ni Hese, yun yung maraming anak na mga lalaki, nakita niya si Eliab, yung isa sa mga anak na matipuno, matangkad, mukhang malakas, talagang kaaya-aya. Inakala niya siya yung pinili ng Diyos. Pero hindi pala, no? At gayon din sa lahat ng mga anak ni Hese. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi tulad ng pagtingin ng tao ang pagtingin ng Diyos. Dahil ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya ipinatawag ni Samuel kay Hese yung kanyang pinakabunsong anak na wala doon, nandoon sa parang at nagpapastol, pinakabata, at nang dumating, siya nga ang pinili ng Panginoon. Kaya inanoint niya, siya naging Haring David na kilalang kilala natin. Minamahal na mga kapatid, ang sinasabi ng ating mga pagbasa, madalas tumitingin tayo ayon sa ating nakikita. No? Pero ang Diyos, iba yung tinitingnan, yung hindi nakikita. Meron isang libro, ang pangalan ay The Little Prince, ang Munting Prinsipe, ni Antoine de Saint-Exupéry. No? May isang linya doon na napakaganda. Ang sabi ay, it is only with the heart that one can see correctly. What is essential is invisible to the eye. Sa puso lamang nakakikita ng tama. Ang tunay na mahalaga ay hindi nakikita ng mata. Totoo nga din po ito sa ating buhay. Dahil kung ating titignan mabuti, sisiyasatin, ano nga ba ang pinakamahalaga sa buhay ng tao? Hindi lang yung mga bagay na nakikita na lumilipas. Bigyan natin ng ilan pang pagninilay, no? Una, sa ating karanasan, tayo ay tumitingin sa panlabas. Ngunit, ang Diyos ay nandoon sa pinakaibuturan ng ating puso nakatingin.
Madalas, ang tinitingnan natin yung ganda ng mukha, humahanga tayo dito, tayo ay tumitingin sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa reputasyon, sa sikat. Yun yung ating pamantayan na tinatawag nating successful sa ating buhay. Pero para sa Diyos, ang mas mahalaga ay meron ka bang kababaang loob? Meron ka bang pakikiisa sa tao? Meron ka bang habag? Meron ka bang kapatawaran? Meron ka bang hustisya? Mga bagay na hindi nakikita, pero siyang binibigyang diin ng Diyos. Kaya yung palawang punto, ang tunay na pagkakita o yung paningin ay nanggagaling hindi sa mata, kundi sa puso. Kaya nga mula sa Ebanghelyo kay San Juan, nakita natin yung daloy ng pananampalataya noong bulag at ng mga tao na nakakakita. Tingnan natin yung bulag. Noong simula, nung tinanong siya kung sino yung nagpagaling sa kanya, ang alam niya, Jesus ang pangalan. Pero nung inipit siya at tinanong, sino ba sa akala mo yung nagpagaling sa iyo? Ang sagot niya ay, propeta po. Siya ay isang propeta. Tumataas na yung antas ng kanyang pagkilala kay Jesus. At nung nakatagpo niya si Jesus, ano ang sabi niya? Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. So, dito, sa kanyang pagkakita, no, hindi ng mata, kundi ng puso, nakilala niya si Jesus. Hindi lang bilang isang tao, hindi lang bilang isang propeta, kundi bilang Panginoon. At sumamba siya. Ano nangyari doon sa ibang mga tao, sa mga Pariseo? Kahit na nakita nila yung milagro, hindi sila sumampalataya. Nanatili silang bulag. At hindi lang yon. Naghanap pa sila ng mga paraan para siluin at mapatay si Jesus. Nanatili sila sa kadiliman. Dito natin naunawaan yung kaibahan ng pagkikita ng mata at yung pagkakita ng puso. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Ano ang tunay na liwanag sa ating buhay? Ang sabi ng Panginoon, ang mga salita ko nawa ay maging liwanag sa iyong mga paa upang ikaw ay humakbang at maglakad hindi sa pamamagitan ng mata, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Walk by faith, not by sight. Kaya siguro magandang tanungin sa ating buhay, ngayon, panahon ng Kwaresma, paano ba ako nabubuhay? Ano ba yung aking mga ginagawa ngayon? Ito ba ay dikta ng lahat ng aking mga nakikita sa paligid? Ito ba ay dikta ng mga ninanais lang ng aking mga mata, ng aking mga bibig, ng aking mga tainga?
Ito ba ay pagsunod lamang sa mga nararanasan ko sa labas? O ang aking ginagawa ay nanggagaling sa dikta ng Espiritu Santo sa aking puso? Dahil nakikinig ako sa salita ng Diyos. Kaya ho yung pangatlong punto ay tinatawag ang bawat isa sa atin na maging tunay na anak ng liwanag. Yun ho yun nandoon sa pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Ang sinasabi niya noon, nung hindi pa natin nakakilala si Kristo, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon ay nasa liwanag na kayo ng Panginoon. Mabuhay kayo bilang mga anak ng liwanag. Ito po yung nagbibigay kasiyahan sa atin. Kaya nga tayo ay merong Letary Sunday na sinasabi sa atin, hindi tayo ninais ng Diyos na manatili sa kasalanan. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan, kundi tayo ay patuloy na inililigtas ng Panginoon. Tinuturuan kung papaano mabuhay. Ipinapaalala sa atin, anak ka ng liwanag, hindi ng kadiliman. Kaya ano po yung hamon sa atin? Ang hamon sa atin ay tignan sa ating sarili, ano ba sa aking katauhan, sa aking damdamin, ang masasabi ko na nasa kadiliman pa? Ano ito mga ito? Yung hindi ko pagpapatawad, yung aking sama ng loob, yung masama kong iniisip at balak, yung aking pagiging walang pakialam sa iba, yung aking sekretong kasalanan, ano yung nasa kadiliman pa na hindi natin inilalabas sa liwanag ng Panginoon? Maling relasyon, pagiging bahagi ng korupsyon, panlilinlang ng tao, ano ang nasa kadiliman sa ating buhay? Ang ninanais ng Diyos, mapunta tayo sa liwanag dahil tayo ay anak ng liwanag. Ang Diyos kailanman ay hindi kadiliman, hindi kamatayan, kundi buhay. Ang kabutihan, sa kabutihan lamang tayo nilalang ng Diyos. Hindi tayo nilalang sa kasamaan. Hindi tayo ginawa ng Diyos upang magdusa sa kasalanan. Tayo ang pumipili dito, hindi ang Diyos. Kaya minamahal na mga kapatid, kapag may liwanag ni Kristo sa ating puso, makikita natin ang Diyos. Yon ang himala sa ating buhay. Kaya alalahanin natin yung sinabi ni San Pablo. Ang sinabi na tayo ay anak ng liwanag. Alalahanin natin na sinabi ni Yahweh, hindi tulad ng pagtingin ng tao ang pagtingin ng Diyos. Tayo ay tinitingnan ng Diyos sa ating kalooban. Magpasalamat tayo sa Panginoon, sapagkat sa kabila ng lahat ng ating mga kasalanan, minamahal tayo ng Diyos at ninanais niya mabuhay tayo sa liwanag ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo na ang lahat at atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal na mga kapatid, ibinubunyag ng ating Ama sa Langit ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. At tayo nga ay tinatawag niyang mga anak ng liwanag. Tayo ay manalangin para sa ating mga kahilingan at sambitin, Ama, Ikaw ang aming liwanag. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Leon, nilang obispo, mga pari, at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadilimang bumabalot sa aming lipunan, katiwalaan, karahasan, kasakiman, at iba pa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ng aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang laging manariwa sa kanilang puso at isipan ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mo makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang aming liwanag. O Diyos na aming Ama, Ikaw ang aming liwanag. Tulungan mo kami maipahayag ang kagandahang loob mo at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niyang banal. Ama namin lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin, amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsalahod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin ng banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pahindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolomé aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob po natin ngayong dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilin namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ipahayag natin ngayon sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kapayapaan sa inyo lahat.
Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen. Bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang palaala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa Matrimonial Tribunal ng ating diocese at RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system, ang kabuoang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,495,794 pesos. Patuloy po nating suportahan at ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito, alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Deadline ng registration at fee ay sa March 22. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Ang Commission on Social Services and Development ay patuloy na nagsasagawa ng libreng medical consultation at breast examination tuwing araw ng linggo mula 8 a.m. hanggang 11 a.m. Meron po tayong buwanang feeding program sa ating mga kapitbahayan sa mga nagnanais makibahagi at tumulong sa ating mga programa. Maaari po kayong magbigay ng donasyon sa ating 7 Corporal Works of Mercy boxes sa gilid malapit sa pintuan ng ating simbahan. Ang St. James Academy, Malabon City ay tumatanggap na ng mag-aaral para sa school year 2026 to 2027. Early Childhood Education, Grade School, Junior High School, Day at Night Class, at Senior High School. Para sa iba pang detalye at katanungan, magsadya sa opisina ng Registrar o tumawag sa telepono 8283-3696-98, Local 106. Ang opisina ng Registrar ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Isang paalala lang po sa March 19, Huwebes, ito po ay dakilang kapistahan ng ating San Jose, ang universal patron of the church, ang kabiyak ng ating mahal na Birhen Maria. At ang misa ay sa ordinary Mass on the weekdays, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at 5:30 ng hapon. Yun din po ang ordinasyon ng ating magiging bagong diakono, Brother Kenneth Di Pasukat sa St. Gabriel Parish sa ganap na alas 6 ng gabi. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko natin ating mga ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagmahal, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan
at manatiling naglalakad patungo sa gantimpalang iyong inilalaan sa bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayong taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos, ipalaganap po ito sa lahat ng tao. Salamat sa Diyos. Salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.